8:50 na ng gabi, bitbit ko ang 3 baso ng gulaman, tinungo ko ang kinaroroonan ng 2 lalaking kasama ko, na nakaupo sa isang mahabang upuan na tapat ng Ferris wheel rides. Ewan ko ba sa 2 at nagpumilit na sumakay ng Ferris wheel, kanina pa ang 2 itong atat na atat sumakay, at halos susunggaban na ang in charge. Hindi na lang ako kumontra pa, at sumabay na lang ako sa takbo ng utak ng mga ito. Nang marating ko ang kinaroroonan ng mga ito, ay agad kong nilahad ang bitbit na maiinom. Walang reklamong tinanggap ng 2. Napangiti ako dito, pakiramdam ko ay pantay-pantay kami ng estado. Tahimik akong naupo sa gitna ng bench, habang hinintay namin ang oras. Nang may nalangigan kaming tunog ng phone. Tumunog ang phone ni Joaquin. "Excuse me," paalam nito't gumawi sa di kalayuan, sinagat nito ang aparato. Binaling ko ang paningin kay Senior ito Luis, na sa sandaling iyong ay nakatingin na pala sa akin. Naigtad ako at parang napaso sa mga titig nito, wala sa sariling dali akong nagbawi. Inabala ko na lang ang sariling tangge ng gulaman. 1 minuto ang nakalipas ay, bumalik si Joaquin. Mabibigat ang mga paa nitong lumapit sa kinaroroonan namin. "I am afraid I have to go back now, Molly," nanibughong ani nito. "Some emergency came you, let's go out some other time alone," ani nitong bahagyang diniinan ang huling kataga, sabay baling sa direksyon ng senior ito. Kita kong nakataas ang kilay ng senior ito, sabay iwas tingin pagkatapos. Napangiwi ako, ang suplado naman, kala mo hindi naghaharutan kanina. Kainis talaga ang ugali ng isang ta. Ganun ba? O siya siguro uuwi na lang din kami, ani ko na tumayo mula sa pagkakaupo. Ilang saglit ay binaling nito ang sarili kay senior ito. "I am not giving up, Mr. Luis. I will be back on the league next time we meet." Babala nito, na nakatiim bagang. Kita kong hindi man lang binaling ni senior ito ang paningin kay Joaquin, animoy wala itong narinig at nanatiling nakaupo ng D4 sa bench, bahagya pa nitong pinag-cross ang mga bisig. Nagsalubong ang aking kilay, dahil ni isa wala akong naiintindihan sa sinabi ni Joaquin, hindi ko na lang pinansin baka may napag-usapan ang mga ito kanina. "Okay Molly, I have to go," paalam nito at tumalikod. Maagap naman ako at dali kong hinablot ang braso ng senior ito. Tayo na. Kinaladkad ko ito pasunod kay Joaquin papalabas ng amusement park. Hindi ito tumutol ng nagsalita, sa halip tahimik lang itong nakasunod, habang hawak-hawak ko ang braso nito. Ilang saglit habang nakasunod kami kay Joaquin, naramdaman kong dahan-dahan itong sinakop ang palad ko, na nakahawak sa braso nito, kalaonay sapo at hawak-hawak nito ang palad ko. Napalunok ako sa ginawa nito, na halos manindig ang balahibo ko sa buong katawan, dahil lang sa palad nitong sumagi sa palad ko. Naramdaman ko na naman ang mga paro-parong naglepana sa aking tiyan. Animoy ang mga palad nito'y may hatid na kuryente sa aking mga ugat. Natamimi ako habang nakasunod tanaw kay Joaquin, na sumakay sa isang magarang kotseng sumando dito. Isang pilit na ngiti ang binigay ko kay Joaquin, sabay kaway bago ito tumalikod at umalis. Nawala ako sa sarili dahil sa palad ng senior ito, na kanina pa nakahawak sa palad ko. Grabe ang kaba ko, na hindi ko maipaliwanag, walang nais lumabas na salita sa bibig ko, nang dahil lang sa palad nito. Dama kong mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa aking palad, na mas lalong nagpapabaliw sa isip at pati sa puso ko. Parang sikip na sikip ang dibdib ko, parang gusto ko na lang manatili kaming ganito, parang ayaw ko nang bitawan ang palad nito. Ilang saglit nakita kong sinulyapan ng senior ito ang relo nito sa braso, pagkatapos ay kinaladkad ako nito pabalik sa amusement park. Hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag, pero parang nawalan ako ng kontrol sa sarili ko, at basta na lang ako sumunod dito, habang hawak-hawak nito ang kamay ko. Pakiramdam ko tumigil ang ikot ng mundo, habang nakasunod tanaw ako dito sa likuran. Ano ba itong naramdaman ko? Bakit nag-so-slow motion ang paligid namin? Wala akong ibang nakita sa sandaling ito kundi ang senior ito. Ilang saglit ay narating namin ang harap ng Ferris wheel. Makalipas ang ilang segundo, ay malaya na ako nitong nadala, at pasakay sa loob ng chamber. Hindi ko makalap ang sarili kong isip, parang naging statwa ako, at parang naging sunod-sunuran dito.
Naramdaman ko na lang na nagsimula nang umikot ang Ferris wheel na aming kinalulunan. Tanging kami lang dalawa sa loob ng chamber. Nakaupo kami sa magkatapat na upuan, habang nanatiling magkahawak ang aming mga kamay. Nakatitig lang ako dito at ganun din ito sa akin, habang ang Ferris wheel ay umiikot, at patuloy kaming dinala sa pinakatuktok. Ilang sandali ay nakita kong dumukwang ang senior ito papalapit sa akin. Napalunok ako, at bahagyang napaatras, dama kong sumagi ang likod ko sa bakal na rails ng chamber. Kita kong malamlam na nakatitig sa akin si senior ito. Napakagat ako ng labi, nang matitigan ko ang gwapong mukha nito. Halos mabibingi na ako sa sobrang lakas ng kaba sa aking dibdib. Titig na titig kami sa isa't isa. Hanggang unti-unting bumaba ang mukha nito, papalapit sa mukha ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang, ang mainit na mga labi nitong dumampi sa aking mga labi. Maingat nitong hinapit ang aking bewang papalapit dito. Hindi ako nakahuma agad at nanigas, hanggang mas lalo nitong diniinan, at ginalugad ang bawat sulok ng mga labi ko. Kalaonay na ipikit ko ang aking mga mata, kusa kong pinulupot ang aking kaliwang braso sa leeg nito. Dinama ko ang bawat dantay, at init na hatid ng halik nito sa kaibuturan ng pagkatao ko. Damang-dama ko ang mainit nitong palad, na humapit ng mahigpit sa bewang ko, habang nanatili kaming magkahawak kamay. Bakit ganito ang naramdaman ko? Bakit parang naliliw at nababaliw ako sa mga halik nito? Bakit parang ayaw ko nang matapos ang halik na ito? Ibig sabihin ba nito ay iniibig ko na ang lalaking ito? Is the Ferris wheel beliefs will come true? Or they will stay together forever? Congratulations Miss Palermo, you are now hired. Ani ng human resources staff na nag-interview sa akin, sabay lahad ng kanang palad. Kasalukuyan akong nasa DNP Technology Enterprise. Nag-a-apply ako bilang isang secretary, at sa kabutihang palad ay natanggap ako. Thank you, isang ngiti ang pinakawalan ko, pagkatapos sabay tanggap sa palad nito. You will start your training Miss Palermo in the next 2 weeks, are you okay with it? Yes ma'am, I am okay with it. Nakangiting sagot ko, pagkatapos ay tumango ito at nilisan ang silid. Matapos ang interview, ay lumabas na ako ng conference room. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Bakit parang naninibugho ako, na sana dapat ikatuwa ko ito, dahil nagsisimula nang makamit ko ang matagal ko ng gusto, ang matagal ko nang pinapangarap ang magkaroon ng maayos ng trabaho. Bakit parang hindi ako masaya? Matamlay akong bumaba ng hagdanan, hindi na ako muling sumampa ng elevator, dahil ayokong masuka. Bahala na kung sobrang taas ng aking babain. Napangiwi ako nang maalala ko ang senior ito, ano kaya ang ginagawa nito ngayon? Mabuti kaya ang lagay nito? Kumakain na kaya ito? Napakislat ako, palagi na lang talaga ito ang laman ng utak ko, na halos magdamag kung napapanaginipan ang gwapong mukha nito. Bahagya akong napalunok, at pinamulahan ng aking pisngi, nang maalala ko ang ginawa nito noong isang gabi. Hindi ko talaga mawaglit sa isip ko ang mga labi nitong sumayad sa labi ko. Molly, sira ka talaga, naglalandi ka na naman. Nailang iling na pinagpatuloy ko ang mga hakbang, pababa sa matayog na hagdanan. Lunes kasi ngayon, at wala akong pasok sa malaking bahay. Tapos, sa paaralan naman ay abala ang lahat sa nalalapit na graduation at closing. Lihim akong nagpapasalamat, at ngayon ang interview, dahil wala masyadong klase at malaya akong nakadalaw sa ina-applyan ko. Napaisip ako kung tama ba ang gagawin ko, pero para sa kinabukasan ko at sa bagong trabaho ko, kailangan ko nang mag-resign kay Senior ito Luis. Paano ko kaya sisimulan, o sasabihin dito ang plano ko? Bumaba ako sa tricycle sa may kanto, plano kong susulong sa palengke mamaya upang tulungan ang inay. Nang may nahagip akong nakaparadang mamahaling sasakyan sa gilid, bumukas ito nang matapat ako sa may pinto. Tumambad sa harapan ko si Ma'am Joy, baka sa mukha nito ang pag-alala. Bigla akong kinabahan, may nangyari ba? Ma'am Joy, ba't po kayo naparito? Gulat at nalilitong tanong ko. Sumama ka muna sa akin Molly, ang senior ito kasi, sabi nitong maingat na kinuha ang braso ko. Ano po bang nangyari Ma'am Joy? Nag-alalang asis ako, na hindi nagdalawang isip na sumunod dito. Sa daan ko na lang ipaliwanag, halika na. Maagap akong sumunod,
at sumakay sa sasakyan. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, nanginginig ako sa tindi ng kaba. Ano ba kasi ang nangyayari kay senior ito? Habang binaybay namin ang daan, ay walang tigil ang malalakas na kaba sa aking dibdib. Ano ba itong nararamdaman ko? Daig ko pa ang isang asawa sa tindi ng pag-alala. May sakit po ang senior ito, Molly. Walang ibang bukang bibig kundi pangalan mo. Ayaw uminom ng gamot baka kapag anden ka mapapainom mo ng gamot. Ano ba kasi nangyari, Ma'am Joy? Nagkasinat at nag-aapoy ng lagnat ang senior ito, Molly. Ibig umusok ang ilong ko. Nilalagnat lang naman, ba't kailangan pa ako dun? Normal lang naman lagnatin Pinilit kong itago ang inis ko, nag-alala pa din naman ako para sa amo ko. Nag-alala para sa amo. Kanina mo pa iniisip ang amo mo, manang, kanina mo pa pinapantasyahan. Saway ng utak ko. Halos 20 minutos na biyahe, ay dumating na kami sa malaking bahay. Halos kinaladkad na ako ng Ma'am Joy paakyat sa matayog na hagdanan. Ako naman tumatakbo din, hindi ko man aminin, pero ilang gabi nang balisa ang utak ko dahil sa amo ko. Hindi ko talaga alam, pero parang gusto kong makita ito araw-araw. Sa madaling salita, namimiss ko ang presensya nito, na para bang mababaliw ako pag di ko masilayan ang gwapong mukha nito. Narating ko ang harap ng pinto ng master's bedroom. Bakit sobra ang kaba ko sa sandaling ito? Nagdadalawang isip ako, kung pihitin ko ba ang pinto. Sige na, Molly, may nakita ha. Ihahanda ko na muna ang gamot ng senior ito. Si Ma'am Joy na agad tumalikod. Lumunok muna ako, bago ko ipinihit at tinulak ang malaking pintuan. Humugot ako ng isang malalim na hininga, bago ko hinakbang ang paa papasok. Ilang hakbang ang aking ginawa, ay tumambad sa aking ang gwapong mukha ni senior ito na nakahiga sa malaking kama. Nang sinuyod ko ito ng tingin. Bakit parang gusto kong yakapin ito ng mahigpit? Ano ba ang pakiramdam na ito? Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Maingat akong gumawi sa gilid ng kama nito, at naupo sa bakanteng upuan. Nandun na naman ang tambol ng dibdib ko, habang sinuyod ko ang gwapong mukha nito. Ano ba ang meron sa asungot na at binabalisa nito ang isipan ko pati din ang puso ko. Wala sa sariling hinawi ko ang ilang hibla ng buhok nitong tumabang sa gawing noo. Pagkatapos ay maingat kong dinampi ang kanang palad, dama kong nag-aapoy ito ng lagnat. Natarantang tumayo ako mula sa pagkakaupo, upang kumuha ng gamot, nang bigla na lang hinawakan nito ang braso ko ng mahigpit, na parang maduraj ang buto ko. I am okay, Molly, ani nitong nanatiling nakapikit ang mga mata. Pero, gumawa ito ng tunog upang pigilin ako, just stay by my side, and I will be okay, Molly. Ani nito pagkatapos ay mabilis ako nitong inunat, dahilan upang mawalan ako ng balanse, at mapadagan sa ibabaw ng matigas na dibdib nito. Kasunod ay maagap at kinabig ako nito ng mahigpit na yakap. Just stay by my side, and I will be okay, I knew it, Molly. Hindi ko alam anong gagawin ko, bakit parang nasasaktan at nagsisikip ang dibdib ko na hindi ko maipaliwanag, nang marinig ko ang mga sinabi nito. Bakit parang ayaw ko nang gawin ang gusto kong gawin sa buhay, bakit parang gusto ko na lang manatili sa tabi nito? Ano ba talaga ang gusto ko? Nalilito ako, litong-lito. Sunod-sunod ang buntong hininga ang pinakawalan ko, habang isinukbit ko ang sulat sa loob ng maliit na sobre. Matamlay kong tinitigan ang envelope. Sigurado na ba talaga ako sa gagawin ko? Buo na ba talaga ang desisyon kung lisanin ang malaking bahay? Buo na ba talaga akong iwan ang trabaho ko, bilang isang personal maid? Ano naman ang rason ko, kung bakit ako nag-atubiling iwan ang trabaho ko bilang maid? Dahil ba kay senior ito? Dahil ba may puwang na ito sa puso ko? Oo, importante na ito sa puso ko, pero ang tanong, importante din ba ako? Iyon ang hindi ko alam, kaya huwag basta-basta susugod sa bagay na walang kasiguraduhan. Di ba manang pangarap mong makatapos ka ng pag-aaral, para magkaroon ka ng magandang trabaho, at matulungan mo ang inay? Pero bakit ngayon parang gusto mong maging maid habang buhay? Pangaral ng kabilang utak ko. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko, kailangan magising ako sa kaibangan ko. Kahit saang anggulo titingnan. Bali-baliktaran man ang mundo, ay hindi kami nababagay ng senior ito. Hindi dapat mag-assume, dahil dapat huli ako lang din ang masasaktan.
Hindi dapat sundin ang puso, dapat utak huwag magpakasyangga. Kaya mabilis kong sinukbit ang maliit na sobra sa loob ng aking handbag, pagkatapos ng trabaho ko, ay ibibigay ko ito kay senior ito. Matamlay akong nagtungo sa master's bedroom, bitbit ko ang mga panlinis. Hindi pa naman dumating ang senior ito, kailangan kong matapos agad para makaalis na ako. Inayos ko lahat ng trabaho ko. Simula sa pagpalit ng mga comforter at kurtina. Nilinis lahat ng sulok ng kwarto nito. Makalipas ang halos 4 na oras, ay natapos na ako, sabay na pasulyap ako sa wall clock na nakasabit sa dingding. Napakagat ako ng labi ng mapagtantong 9:00 na pala ng gabi, hindi pa dumating si Senior ito Luis. Nakapagtataka, ba't ang tagal nitong nakauwi ng senior ito? Ibig kong sabunutin ang sarili sa naisip ko, daig ko pa ang asawang naghihintay sa kanyang kabiyak. Ano naman ngayon kung matagal itong dumating, maid lang naman ako. Niinta na talaga ako sa sarili ko, hindi ko mapigilan ang sariling umaasa, na sana pareho kami ng nararamdaman ng senior ito. Asa ka pa manang. Nanlumong umaayos ako ng upo. Habang hinihintay kong dumating ang amo ko. Makalipas ang ilang sandali, ay nakadinig ako ng tunog mula sa bumukas na pinto. Dali kong pinuwesto ang sarili, nakatayo ako sa isang tabi, habang hinintay na makapasok ito ng tuluyan. Kinubli ko sa likuran ang dala kong sobra. Kinabahan na ako, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, bahala na si Batman, basta dapat makapagpaalam na ako. Tinaas ko ang aking paningin. Tumambad sa akin ang gwapong senior ito. Naglakad ito patungo sa kinaroroonan ko, sabay na niluwagan nito ang necktie kasunod ay naupo ito sa mahabang couch. Magandang gabi senior ito, bati ko na daling yumuko. I thought you're gone home already, ani nito, kita kong medyo pagod ang mga mata nitong tumitig sa akin. Sana ay may magawa man lang ako dito, buong araw itong nakaatupag sa kanilang negosyo. Kasi senior ito may sasabihin sana ako, panimula ko. Go ahead say it. Senior ito aalis na po ako. That's it then go home now it is too late. I'll let Dracon send you. Senior ito hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bahagya akong lumapit dito. Nanginginig man ay maingat kong binigay ang sobra, na kanina ko pa kinukubli sa likod. Nagsalubong ang kilay nitong sinuyod ang binigay ko sabay tanggap. What is this? Nakataas ang kilay na tanong nito sa akin. Lumunok muna ako bago nagsalita, senior ito aalis na ako, titigil na po ako sa pagtatrabaho sa inyo. Napatigil ito sa narinig mula sa akin ng ilang segundo. Why Molly you don't like it here anymore? Tanong nito na pinigil ang medyo pagkairita. Did I do something wrong? Hindi naman sa ganun senior ito. Then why? Tell me why you want to leave. Napalunok ako, nang makita kong bahagyang nagtiimbagang itong nakatitig sa akin. What do you want? Say it I'll give it to you, a salary increase. Naghihisteryang ani nito. Everything I'll buy it for you just stay. Bakit parang pinamukha nito sa akin kung gaano ako kahirap, ano ba ang nasa utak ng lalaking ito, na madadala ako ng dahil sa pera nito? Sa narinig ko mula sa bibig nito, ay parang sumikip ang dibdib ko, pero pinigil ko ang inis ko. Please Molly what do you want I'll give it to you, just don't leave. Pakiusap senior ito, tumigil ka na. Singhal ko sabay tiimbagang. Bakit ayaw mo akong umalis? Ano ba ako sa iyo? Bigyan mo ako ng rason, kung bakit mananatili ako sa poder mo. Turan ko na pinigil ikubli ang mga luhang nais maglandas sa pisngi ko. Napatigil ito nang marinig ang tanong ko. Bigyan mo ako ng solidong rason, kung bakit kailangan mananatili ako. Because I want you, because I like you as my maid. Mahinang asal nito. Gusto ng bumalong ang mga luha ko, sa mga mata nang marinig ko ang sagot nito. Di ba ang show nga ko? Bakit ba ako umaasa ng mas malalim na sagot? Mas lalo tuloy akong nasaktan. Mas lalo tuloy pinamukha nito sa akin kung anong estado meron ang buhay ko. Pero senior ito meron po akong mga pangarap, marami pa po akong gustong abutin sa buhay. Wala po akong planong maging katulong na lang habang buhay, pagkasabi nyon ay dali akong tumalikod at humakbang papalabas. Molly, hindi ko na kaya pang itago ang mga luha kung kanina pa nais tumakas,
mula sa mga mata ko. Patakbo kong nilisan ang silid nito. Hindi ko ininde si Ma'am Joy na nakatayo sa bakana ng silid. Tumatakbong bumababa ako ng hagdanan, hindi ko napigil ang mga hikbi kung kanina ko pa pinigilan. Alam ko na mangyayari ito, tama na. Itigil at lagyan ko na ng tuldok ang kahibangang ito. Siguro ay tama ang desisyon kong umalis, dahil kapag mananatili ako sa tabi nito, masasaktan at masasaktan lang ako. Kaya mabuting mas maaga ay pigilin ko ang damdaming umuusbong para kay senior ito.